ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa mundong ito ay marami tayong pwedeng maging karibal o kakumpetensya. Kahit nga minsan ay hindi mo pa sinasadya. Ikaw kabarangay, meron ka bang naging kakumpetensya na umubos ng iyong pasensya? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Duday, ang 30 karinderya queen ng Tondo. Sa pagmamayabang lang naman, sa karinderya ko, ang pinakamabenta sa lugar namin. Walang halong biro yan ha, hindi lang ito dahil gusto kong magpa-advertise sa inyong radio station. Lahat ng kumakain sa karinderya ko ay palagi akong pinupuri, Papa Dudut. Napakasarap daw ng luto ko. Talo pa yung mga mamahaling resto na di aircon sa mall. Marami na akong suki na pabalik-balik. Kahit malayo pa ang lugar nila sa pwesto ko, Papa Dudut. At bata pa lamang ako ay inaral ko na nga ang mga putahing laging binibenta sa karinderya. Adobo, sinigang, ginisang ampalaya, afritada, maski na ang torta. Sa tulong ng lola ko ay nalaman ko ang pasikot-sikot sa pagkakarinderya. Pamana rin kasi sa akin ang karinderyang ito ng lola ko. At mula noong namatay siya, ipinangako ko sa sarili ko na sasukses pa rin po ito. Kahit na wala na siya. Na nagawa ko naman, Papa Dudut. Sa awa ng Diyos at sa suporta ng kapwa ko at rentahing best friend na si Mel, Papa Dudut. Suki! Bili na habang mainit pang munggo! May adobong mas marami pang toyo kaysa sa jowa mo! Aling Mareng! Halika saglit. Silipin mo tong tortang talong ko, oh. Hindi mamantika, crispy pa! Pakaingay naman ng babaeng to. Hoy bakla, tigilan mo ako kung ayaw mong ibuhos ko sa batok mo tong sabaw ng sinigang ko, ha? Be naman, nangangasim na nga yung bato ko dahil sa init. Bubuhusan mo pa ng sinigang. Ay, gumilid ka nga. Natatakpan mo yung mga ulam ko. Ano ka ba? Kahit takpan ko itong mga benta mo, ang lakas pa rin ng amoy. Lalapitan pa rin ng customer. Bakit? Malinamnam bang amoy? Yes! Halatang pinasarap lang ng betchin. Charas! Sarapin kita dyan eh. Hindi ako gumagamit ng betchin, no? Alam ko namang ma-pride ka pagdating sa betchin. Kaya nga ako bilib sa'yo. Kasi napapasarap mo ng todo yung luto mo kahit walang betchin. Duda ka pa. Yeah. Alam mo namang pinagpala ako sa galing sa pagluluto. Ganun? Minsan talaga dapat hindi ka pinupuri, no? Lumalaki ulo mo, be eh. Gusto maging down to earth, reminder lang. Ay, ayoko nga. Hindi ako magiging down to earth. At bakit ko naman gagawin yun eh? Saksakan ng sarap tong luto ko. Pang world class. Kabog ang Pine Dining Restaurant. Ay! Oh, ayusin mo na kayong fine dining restaurant mo. Ay, Duday! Andiyan na yung crush mo, si Randy. Ang putok na naman yung ugat sa braso. Ang laki talaga, Hoy, umayos ka nga bakla. Sa akin lang ugat niya na. Uy, ba't mo ba pinagdadamot kung pwede namang hating kapatid na? Ba? Tigilan mo nga ako. Hating kapatid ka pang nalalaman dyan eh. Baka lamunin mo na ng buo si Randy kapag tumalikod ako. Hoy, hindi naman ako ganun. Hindi ako ganun kagutom sa braso niyang maugat. Ayos ka nga, andyan na siya. Tumimik ka na dyan. Uy, Duday! Mel! Kamusta, Randy? Kain ka ulit? Kumusta yung braso mo, Randy? Ugatin ba rin ba? Ay, hindi. Ang ibig ko sabihin, kumain ka na para hindi magutom yung mga ugat sa braso mo. Baka magalit yung mga yan. Baka biglang mga ganon.
ba? Huwag mong pakinggan si Mel. Gutom lang yan sa Braso de Mercedes. Anong gusto mong ulam, Randy? Kahit isang pritong tilapia lang tapos ano bang gulay meron ka dyan? Alam mo naman tayong mga trentahin kailangan na natin ng gulay, di ba? Ay, gusto mo ng talong? Ay, Teresa! Tsaka sabaw. Diba? Maraming sabaw, gano'n. Ayos ka lang ba, Mel? Parang kanina ka pa, ano ka ba? Pusa ka ba? Ay, ano ba naman, Randy? Kailan ba yung pusa? Nako, wag na nga kayo magtalo sa harapan ng mga ulam ko. Baka magtampo yung okra, kumulubot bigla. Okay na ba sa tilapia, Randy? Magmunggo ka na lang para pumare sa tilapia. May sahog tong chicharon tsaka tinapa. Teka, parang first class yung munggo mo Ay? Baka magkulang tong dala kong pera. Ay, hayaan mo na. Huwag mo nang bayaran tong munggo. Ha? Talaga? Oo, kasi si Mel na raw ang manlilibre sa'yo. Hoy, girl! Ba't naman ako yung ginawa mong volunteer sa Munggo? Teka, huwag mo nang pagbayarin si Mel. Ako nang bahala. Magkano ba? Ay, sige na nga, libre na ang munggo. Ito na lang tilapia at kanin ang bayaran mo. Oh, heto pa saging. Libre na rin. Yun! Wow! The best ka talaga, Duday. pala Kaya yung hindi ako saging. makalingon sa ibang karinderya Alam mo, sa'yo pa lang, kontento na ako. Oh! Ayan! Ganun! Ano ba? Kababata ko si Randy at matagal ko na siyang gusto. Bata pa lamang kami ay type ko na siya papadudot. Pero parang hindi niya ako bet. Parang ang turing niya sa akin ay nakababatang kapatid. Mas matanda siya sa amin ni Mel ng 5 taon. Lagi ko nga ang Fini-Flames, Hope, ang mga pangalan namin. Nakakainis lang kasi puro friends ang lumalabas. Minsan ay gusto ko na tuloy magpalit ng pangalan. Madalas ko namang iparamdam kay Randy na type ko siya papadudot. Yung mga libreng ulam niya, hindi pa ba sapat yon para ma-realize niyang gusto ko siya? Soffer, manhid niya. Kala mo ay nakalaklak ng anesthesia. Kaya lang konting tiis, ganun talaga ang mga lalaki. Masyado silang nonchalant. Hindi naman ako napapagod maghintay. Hanggat wala siyang girlfriend, papadudot, aasa ako na mapapansin din niya balang araw. Bakit kaya ang tumal ng benta ko? Di naman holiday. Pero bakit mo lang kumakain dito sa karinderya ko? Duday! Duday! Ito na yung katapusan mo, girl! Ano pinagsasasabi mo dyan? Wait lang para ako naipitan ng ugat sa tagiliran, aray. Ay, naku. Ay, ganito na ba talaga pag tetrentahin na? Ang bilis maipitan ng ugat. Teka, breathe in. Walang breathe out, wait lang. Okay. Palabasin mo na kasi ang hininga mo. Ay, nako. Ano ba nangyari, Mel? Girl, katapusan mo na nga kasi. Sorry Anong katapusan? Anong katapusan? Iklaro mo. Ayan o, dyan sa kabilang kanto. May bagong bukas na karinderya. Kaya naman pala wala akong customer ngayon. Correct! Andun lahat. Kahit yung traidor na si Aling Maring, ini-enjoy yung mga tortang talong doon sa kabila. Kung makasubo ng talong, akala mo last day niya na. Kaya naman pala hindi makatingin si Aling Maring sa akin kanina nung napadaan siya rito eh. Inalok ko na lahat ng klaseng talong. Nako, ayaw pa rin. Manda talaga siya. Hindi na siya makakaulit ng libreng sabaw dito kapag bumili siya. Bahala siya dyan. Malabo na siyang bumili ulit dito, no? Mukhang trip na trip niya rin sa karinderya sa kabilang kanto eh. Gusto mo silipin natin? O sige, silipin natin. O, paano tong karinderya ko? Ha? Sino magbabantay? Girl, kailangan pa ba itong bantayan? Mukhang wala namang magkaka-interest dito na kawin yung mga ulam mo eh. Tumbak lang to, nakakasakit ka na ng loob ah. Charis lang, ikaw naman. Tara na kasi, sandali lang tayo. Para makita mo kung sino yung kakumpetensya mo. Sige na nga. Pero teka, isasara ko lang tong karinderya. Oh, go, go, go! Yan ba? Yan ba yung karinderyang tatalo sa akin? Sa garahe lang naman siya nakapwesto. Halatang mainit. Hindi presko katulad mo sa akin. Pero te, tingnan mo. Mukhang preskong-presko ang sexing tendera, ang
Ang nipis na spaghetti strap. Tingnan mo yung shorts. Di ba yung mga ganyang shorts ginagamit lang sa Boracay? Bakit yung ginagamit sa pagbebenta? Kaloka naman to. Girl, kaloka ba o inggit ka lang? Hoy, ba't naman ako maiinggit sa kanya? Hindi ko kailangan magpakita ng singit at kuyukot para mangingganyo ng customer. Pero sis, mukhang effective. Tingnan mo, oh. Kung makatitig sa hita niya yung mga lalaking customer niya, nako, parang hindi na nila kailangan ng extra rice, oh. Busog na yung mga matay. Dinadaan lang pala sa pagpapaseksi ang laban. Magsasawa rin yung mga lalaking yan, no? Hindi habang buhay, mabubusog sila sa tingin. Babalik din ang mga yan sa akin. OMG! Si Randy ba yun? Siya nga! Siya nga! Traitor! Matapos kong ilibre ng ulam at saging, tapos bigla magpapatukso doon sa harot na tindera? Girl, kita mo yun? May pahawak pa sa brasong ate mo. Ay! Pinasil niya yung ugat ni Randy sa braso. Kita ko yun! Akin yun! Akin yan, Kailangan natin malaman kung sinong mahaderang tindera na yan. Don't worry, I got you, sis. Lintik lang ang walang ganti. Wala siyang karapatan sa ugat ni Randy. That's mine. Anong mind atin yon? Yes, ate yan. Halos magsiputukan ang mga ugat namin sa ulo ni Mel, Papa Dudut. Nakakairita na kinuha na nga ng babaeng ito ang mga customers ko, pati ba naman si Randy? Pulang-pula ang mga mata ko habang pinagmamasdan kung paanong makatitig si Randy sa tenderang yon na akala mo ay isa siyang ulam na napakasarap. Umalis na kami kaagad ni Mel bago pa kami ma-stroke sa selos. At inalam na rin namin kung sino ba ang bagong saltang tendera na ito. Siya pala si Cindy, Papa Dudut. Kaedad lang din namin pero mas mukha lang siyang bata dahil balita namin buwan-buwan daw nagpapagluta drip siya. Sagana rin daw siya sa sunscreen dahil reseller siya ng sunscreen ng isang vlogger. Mahilig tumesting ng mga negosyo at ang naisip niyang gawing negosyo ay karinderya dahil dumarami na mga tao sa lugar namin. Marami akong napasarang karinderya dahil ako ang pinipili ng mga taga roon sa amin. Pero mula noong dumating tong si Cindy ay natakot naman ako. Paano kung karinderya ko na ang mapasara niya, Papa Dudut? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay nagiging matumal na ang benta ko sa karinderya. Dati ay konti na lang ang natitirang ulam sa pagsasara ko sa karinderya, pero mula nang nagbukas si Cindy ay ang dami kong ulam na hindi nabibenta. Ang ending ay kailangan ko tuloy ibenta kinabukasan para lamang hindi masayang. Minsan napapanisan na rin ako ng mga ulam. Lugi ang negosyo. Nakakainis talaga ang Cindy na yan. Lumipat na kasi sa karinderya ni Cindy ang mga dating parokyano ko at karamihan ay mga lalaki na walang ibang gusto kundi ang makita ang paspaghetti strap ng hitad na kakompetensya ko. Hindi naman siya maganda. Totoo, maputi at makinis lang siya. Magkaroon lang talaga siya ng pimple sa pisngi, mawawala na ang apil niya. Sure ako doon, Papa Dudut. Mel, dalian mo! Teka, te, please lang. Hinahinay lang sa paglalakad. Marupok na yung tuhod ko. Dalian mo, bakla! Huwag mo na akong artehan dyan. Kailangan natin sugurin si Cindy habang kainitan ng mga benta niya. Mag-eskandalo ka talaga, sis? Ayoko ng ganyan. Ikaw na lang. Hoy, hindi ako mag-eskandalo, okay? Oh. Gusto ko lang laitin yung mga benta niya sa harapan ng mga customer niya. Ay, girl, pag-eskandalo pa rin yon. Pero low-key lang. Ginaslight pa ang pagiging eskandalosa. Ewan ko sa'yo, Duday. Masyado ka nang na-obsess dyan kay Cindy. Bakit hindi mo na lang sarapan yung benta mo?
Baka kailangan mo na talaga ng magical powers ng Betchin para bumalik sa'yo yung fans mo. Hindi na to madadaan sa Betchin, Mel, ha? Sobrang lala na kaya ng emotional damage sa akin. Kailangan maturuan na ng leksyon ng Cindy na yan. Wala namang ginawang masama sa'yo si Cindy. Nagkataon lang siguro na dahil bago siya yung pinapansin ngayon. Babalik din sa'yo yung customers pag naumay na sila sa mamantikang adobo ni Cindy. Miss ko na yung mga customer ko. Kaya kailangan ko na silang pabalikin sa akin. Dali na, bilisan mo! Bakit kaya hindi na lang ikaw ang mag-isang sumugod doon? Bakit kailangan kalagkarin mo pa ako rito? Eh kasi nga, kailangan ko ng backup. Basta, dapat agree ka lang ng agree kapag nilalait ko yung benta ni Cindy, ha? Ano, G? Ay naku! Kung wala lang talaga akong utang na 1.5 sa'yo, hindi ko to gagawin, girl. At buti alam mo. Oh, basta ha, ganap kong ganap. Hi! Bagong bukas tong karinderya nyo. Hello. Yes po. Kakabukas lang pero kita nyo naman. Talaga namang dinudumog at pinipilahan at siguradong hindi tinipid. Hindi ka mabibitin at siguradong babalikan dahil pasok sa panlasa. Wow, para ako nanonood ng reels sa social media ng food vlogger. Maraming ang food vlogger ang pumupunta rito para lang i-vlog tong mga benta ko eh. Ay, kaya nga kami andito kasi food vlogger din kami. Talaga? Ah. OMG, go! Vlog lang kayo. Ano bang channel nyo? Secret muna. Malalaman mo na lang mamaya. Baka kasi masya ka sa dami ng followers ko eh. Is that true? Ay, exciting to ah. Teka, ito. Pinagmamalaki ko tong tortang giniling ko. Yan yung pinipilahan dito eh. Talaga ba? Asan na yung camera nyo? Para ma-video nyo na bago pa dapuan ng langaw. Ay, hindi, kasi kailangan muna naming matikman bago na naming i-video. Para kung di masarap, di namin sasali sa content. Naku, ngayon palang i-video nyo na kasi sure akong masarap na masarap yan. Ay, Sige nga, tikman natin. Siguro marami kang imbak na mantika, no? Ha? Bakit? Eh kasi, parang pinalangoy at binabad mo sa mantika tong tortang giniling eh. Tsaka bakit ganon? Parang di naman lasang tortang giniling to. Ewan ha. Pero parang ilang beses mo lang ginamit tong mantika mo sa iba't ibang prito. Lasang tuyo nga to eh. Ang kati sa dila. teka, patikim nga ako. Hindi naman tuyo na lasahan ko, pero lasang sinigang. Ba't ang asim? Ay, alam mo, nalasahan ko rin yung asim. Pero hindi asim ng sinigang eh. Parang Parang asim ng panis na ulam. Ay, girl! Ano ba to? Bakit mo kami pinapakain ng panis, ha? Poster ka, no? Naku, ipopost ko na to. I-record ko. Para sabihin ko sa inyo bagong luto yan ha. Kaninang umaga ko lang prinito yan. Ano? Kaninang umaga lang ba? Pero bakit parang last week pa? Oo nga. At saka girl, may mga murang mantika naman eh. Bili ka na lang kaysa sa nagre-recycle ka ng mantika. Excuse me? Lakas mambintang ha? Bakit? Nakita mo na ba ang kusina ko para sabihin na paulit-ulit ako sa mantika ko, ha? Hindi ko na kailangan makita ang kusina mo. Lasa pa lang nitong torta mo eh. Alam ko ng isang buwan bago ka magpalit ng mantika. Tara na nga, Mel. Hindi ka na. Hindi deserve ng 5-star review tong karinderya ng babaeng to. Tsaka! Gigil na gigil si Cindy habang patuloy ang pagsatsat ko sa benta niya, papadudot. Napapatingin na rin ang mga customer niya at parang nag-aalinlangan na sa mga binili niyang ulam. Mabuti na lamang at wala roon ang mga nakakakilala sa akin na customers ko. Kaya malakas ang loob kong tarayan si Cindy dahil wala siyang malalaman tungkol sa akin. Kampante ako ni after nung ginawa kong eksena ay dadayuhin na muli ang karinderya ko. Pero nagkamali ako, papadudot. Mas lalong tumumal ang benta ko. Masama ang loob kong nilagyan ng betchin ang ulam ko. Kahit na tipong nagkandahilo-hilo na ako sa pagtikim ng ulam na may betchin. Mahina kasi ako sa betchin pero tiniis ko yon para mahatak ulit ang customers ko. Pero walang nangyari. Kaya naman ginamit ko na ang pinagbabawal na technique.
Nagsuot na ako ng mga damit katulad ng suot ni Cindy, Papa Dudut. Ay, taray pare! Nagpakita ka na rin sa wakas ng skin. Wala tayong choice. Di na madaan sa betsin eh. Baka kailangan ko na talagang magladlad ng skin. Hindi ko alam, medyo mataba pala yung braso mo, no? Hindi ko alam, medyo bastos ka rin ano? Ay, nanibago lang naman ako. Kasi sanay ako sa'yo na laging long sleeves ang suot. Bakit? Naman. Di ba bagay? Ay, bagay naman. Pero iwas muna sa extra rice, girl, ha? Bumabakat sa damit mo yung bilbil mo, eh. Chares! Alam mo, hindi na charis yan eh. Ay. Oo naman. Kumabig lang ako ng joke sa dulo para hindi ka masaktan, gano'n. So ano, magpapalit na ba ako? Sa sinabi mo, feeling ko tuloy baka mas lalo akong makataboy ng customers eh. Ay, okay na yan, sis. Laman tiyan ka pa rin naman. Tsaka perfect ang makeup mo today. Pula ng blush on, no? Kasing pula ng tusinong benta mo. Taray. Alis ka na nga! Panira ka ng araw eh! Okay, sis. Tawagan mo na lang ako later. Kapag may ulam kang hindi mabebenta, ha? Willing akong saluhin. Mag-stomach in na lang kaya ako. Para hindi masyadong lumitaw yung bilbil ko. Hirap naman nun. Mag-shawl na lang kaya ako para itago yung puson ko. Ay, nakakainis! Duday! Ay, anak ka na pala ka! Duday, may kausap ka? Barandi, nakakagulat ka naman eh. Ano yan, kinakausap mo bang sarili mo? Hindi! Kukompute lang ako. Huwag kang ano dyan. Ano bang kailangan mo? Ano, syempre, bibili ako ng ulam sa'yo. Oh, bakit ngayon ka lang bibili dito, ha? Namiss kong ulam mo eh. Baka ang sabihin mo, na-miss mo yung mga libreng ulam ko. Di ka na makakalibre ngayon. Wala pa akong benta. Naku, hindi naman ako magpapalibre. Namiss ko lang talaga tong mga luto mo. Pabalot ako nung lechong paksiw tsaka itong pusit. Pati na rin yung ginisang upo, ha? Mukhang marami kang pera ngayon, ha? Dati isang ulam ka lang palagi, tapos ngayon 3 putahin, ha? Natakam lang ako bigla nung makita ko eh. Uy, teka. Naka-makeup ka ba? Ha? Napansin mo ba? Konti lang yung pinahid ko. Try lang naman. Grabe, ngayon lang din kita nakitang nagsuot ng sleeveless, ha? Tapos hapit pa. Napadaan kasi ako sa DV nung isang araw. Bumili ako ng mga bagong damit. Ano, bagay ba? Yung shorts mo rin ang iksi. Nagpapakita ka na ngayon ng legs, ha? Ano yan? Uy, ano ka ba? Kunting skin lang naman tong pinapakita ko eh. Hindi ko naman kasi pwedeng ipagdamot. Sarap ng tawa nito, sapakin kita. Oh, bakit ka ba tumatawa? Ay, wala. Ay, naalala ko lang kasi yung waitress na tinable nung tatay ko dun sa beer house dati. Alam mo, ganyan din kakapal yung makeup nun eh. Tsaka ang iksi ng suot. Tapos, tapos lumuluwa pa yung bilbil sa gilid. Mukha ba akong taga-bar? Ay, hindi. Ay, nanibago lang ako. Sorry. Duday, ipagbalot mo na nga ako ng ulam para makaalis na ako. Na-hurt ako sa sinabi ni Randy, Papa Dudut. Okay lang kung si Mel yung mangdaot ng itsura ko. Hindi ako masyadong apektado pero noong si Randy na yung gumawa, ang sakit pala. Kasi gusto ko siya. Gusto kong ma-impress siya sa pagbabago ko. Pero parang nilait niya ako at ang buong pagkatao ko nang tumawa siya ng sobrang lakas. Nakakainsulto at hindi ako makalaban sa kanya noon. Kasi pinaglalaban ko ang tampo sa puso ko. Bakit kay Cindy okay lang siya na makitang nakasuot ng makeup at hapit na hapit ang damit ng hitad na yon? Pero bakit sa akin ang laking issue? Na-insecure tuloy ako lalo sa sarili ko at mas nakaramdam din ako ng takot dahil bukod sa mga naagaw na customers ni Cindy, abay baka maagaw na rin niya sa akin si Randy
kapag tumagal pa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mas okay na akong agawin ni Cindy or mas okay nang agawin ni Cindy ang customers ko kesa ang nag-iisang lalaking gusto ko, si Randy. Kaya naman kung nagtagumpay siya sa customers ko ay hindi niya yon magagawa kay Randy. Kaya naman binakuran ko na po si Randy habang hindi pa lumalalim ang koneksyon nilang dalawa. Hindi na ako nag-spaghetti strap at mixing shorts. Pero natuto na rin po akong mag-ayos base sa bagay na damit sa akin. Panay na rin ang daan ko sa palengke kung saan ay nagkakargador itong si Randy. Lagi akong may dalang ulam para sa kanya. Alam kong kahinaan niya ang pagkain, kaya yon ang uunahin kong ilagay sa harapan niya. Isang gabi maaga akong nagsarado ng karinderya para iabot ang gabihan ni Randy. Inaabangan ko siya kung saan siya madalas tumatambay pagkatapos ng trabaho niya, Papa Dudut. Girl, kanina pa tayo naghihintay dito ah. Nagsisebo na yung bibigay mong tapa kay Randy. Wait lang kasi. Parating na rin yun. Biyernes yun kaya maraming pinabuhat sa kanya na gulay. Ay, nako, gutom na ako. Alam mo, pumunta ka na lang sa bahay mamaya. Kunin mo lahat ng ulam na gusto mo. Basta, shut up ka lang dyan. Ha? Yeah. Ay, si Cindy yun, di ba? Saan? Ay, siya nga. Hindi ako pwede magkamali sa suot niyang spaghetti strap. Grabe, no? Ay, Barbie arms. Tingnan mo yung braso, ang payat. Ano naman ang point mo dyan? Baka gusto mong iuntog kita sa biceps ko. Psst, huwag ka maingay. Mukhang palapit dito. Hi! Nandito pala yung mga peking vlogger. Hi! Andito rin pala yung peke ang puti. Gluta drip pa more. Wow! May stalker pala ako. Inggit ka lang kasi ako may pang-gluta. Eh ikaw? Hindi ko kailangan ng gluta kasi proud morena ako. Ah, morena ka pala. Akala ko kasi libag lang yan. Mel! Ay! Sorry sis, ang benta kasi nung sinabi niya. Ang benta nung sinabi ko, no? Mas mabenta pa kaysa mga benta sa karinderya mo, Duday. Wow! Sino ngayon ang stalker, ha? Kilala mo ako bigla? I'm flattered. Well, mula nung siniraan mo ang mga luto ko, inalam ko na rin kung sino ka. Reyna ka pala ng betchin eh. Gumagamit lang ako ng betchin para kalabanin ka. Oh, sobrang triggered ka ba sa akin, girl? Ah, dapat lang, no? Ako na ngayon ang reyna ng karinderya sa atin. Kaya wag ka nang lumaban, nakakaawa ka lang. Hoy! Ako pa rin ang reyna ng karinderya, no? Bago ka dumating, trono ko na yon. Baka nakakalimutan mo. Napapalitan ng reyna kapag humihina na. Ito na nga, oh. Unang atak ko palang bagsak ka na. Spaghetti strap lang ang laban, pero nilangaw na bigla ang mga ulam mo. Kawawa ka naman, oh. Sobra ka na, ha? Kabago-bago mo lang umasta, pero... Iulap ha! Napakagaspang ng kamay mo! Walang palas pa! Ganon na! Sasapunutan kita sa babae niya! Diyos ko, ano ba tunay? Tama na! Tunay! Tama na! Walang titigil sa pamilya ka! Hoy! Duday! Cindy! Ano ba nangyayari, ha? Randy, huwag kang humarang dyan! Hindi, tama na! Nakita mong pumutok na tong labi ni Cindy, oh. Ayos ka lang ba, Cindy? Hindi. Super sakit. Dito sa lips. Aray! Dito sa lips. Di ka naman ganyan kanina. Plastic! Malandi! Hindi ka Mel, talaga dito! ilayo mo na nga si Duday. Baka magkasakitan pa sila lalo, eh. Halika na, Duday! Awat na! Tinurog mo na kayong uso, oh. Halika na! Pasalamat kasi hindi may umawat sa akin ngayon, ha? Makikita mo sa susunod. Makikita mo! Napaiyak na lamang ako hindi dahil sa sakit na natamo ko sa pagsabunot ni Cindy sa akin,
kundi dahil mas kinampihan siya ni Randy. Siya pa itong unang hinablot ni Randy para protektahan sa akin. Hindi ba dapat ako? Ako yung dihado eh. Ako ang kababata niya. Ako ang matagal na niyang kakilala. Ako yung totoong nagmamahal sa kanya. Mula noon ay natauhan na ako, Papa Dudut. Ayoko nang mahalin si Randy, hindi naman niya masusuklian yon. Nakakasama lang ng loob dahil sa dinami-rami ng taong pwedeng makuha ni Cindy. Kay Randy pa siya nagwagi talaga. Sinubukan ko mag-move on at nag-focus ako sa pagluluto. Inaral ko ng mabuti ang pag-improve ng pagkain ko kahit walang betchin. Kahit na hindi pa ako nakasuot ng hapit na damit. Nag-work naman, Papa Dudut. Unti-unting bumalik ang mga customers ko at balita ko ay humina na rin ang karinderya ni Cindy pero wala na akong pakialam noon. Ang focus ko ay sarili ko. Konti na lang tong natirang adobong sitaw. Ha? Iuwi mo na, Mel. Wala na bang afritadang manok dyan? Ay, naku pa kasi nag-crave yun eh. Wala na. Ubus na. Bawi ka na lang bukas. Ay, grabe ah. Lumakas ulit benta mo. Tsaka parang mas mabenta ka na ngayon kaysa noon. Ganun talaga kapag nakafocus ka sa sarili mo. Eme. Ay, pakilagay mo nga muna tong kanin sa ref. Tsaka pakicheck mo na rin kung meron pang graham cake sa freezer. Kainin natin mamaya. Ay, bet ko yan! Wait. Hi, Duday. Sarado ng karinderya ko. Bumalik ka na lang sa Cindy mo. Galit ka pa rin ba? Isang buwan mo na akong iniiwasan. In-unfriend mo pa ako sa social media. Bakit? Deserve mo naman eh. After mong kampihan sa Cindy kaysa sa akin, ano sa tingin mo? Gusto pa kita maging friend sa social media? Sige na naman, Duday. Huwag ka nang magtampo. Eto, may dala akong ulam para sa'yo. Oh, Para kang tanga. Dadalhan mo ako ng ulam mula sa ibang karinderya? binili ko yan kay Cindy. Hindi ka pa rin talaga tapos sa pananakit sa akin, ano? Talagang dinala mo pa rito yung ulam ng hitad na yon? Huwag ka munang magalit kasi. Tikman mo muna. Mas gusto ko pang tumikim ng lason kesa dyan sa mamantikang ulam niya. Ayun na nga mamantika talaga ang mga benta niya kasi kailangan niyang ulit-ulitin yung mga benta niya sa loob ng isang linggo. Alam mo naman na nakakatagal ng buhay ng ulam kapag lumalangoy sa mantika yung pagkain, di ba? Akin na nga yan. Titikman ko. Ano ba to? Ba't ganito yung lasa? Matabang na nga, alam mong luma pa. Oh, sabi ko naman sa'yo wala talagang tatalo sa mga ulam mo, Duday. Walang tatalo pero doon ka kumakain sa kanya. Mas plastic ka pa sa plastic labo. Eto na naman tayo Ito na, magpapaliwanag na ako kung bakit ako laging nandun. Ako yung tagahatid ng gulay at karne para kay Cindy. Kinontrata niya ako, malaki yung bayad niya Libre pa ang pagkain mula umaga hanggang tanghali. Kaya yun, syempre, pinatos ko na. Sayang din naman yung kita, no? Ang dami mo naman pwedeng gawing racket dyan ah. Pero bakit sa bruhang yun pa? Aminin mo, type mo lang talaga siya Hoy, hindi ko siya type. Alam mo namang ayoko sa mga babaeng halos lilitaw na lahat ng ililitaw sa katawan Ayoko sa mga masyadong ma-makeup. Sinungaling. Ay nako. Alam mo kung ayaw mong maniwala, hindi naman kita pipilitin. Pero sana maintindihan mo na kailangan ko rin ng pera. Kailangan kong makaipon kaya ako nagtrabaho sa kanya. Bakit ba bigla ka naging mukhang pera ha? Dati naman sapat na sa'yo kung magkano man yung kinikita mo dyan sa pagkakargador mo sa palengke. Tsaka sa pag-extra-extra mo bilang delivery boy. Ano kasi, gusto kong makaipon para hindi naman nakakahiya sa'yo kapag inaya kitang lumabas. Gusto mo akong ayain lumabas? Naku, dati pa. Hindi lang ako makadiskarte kasi nahihiya ako Mas marami kang pera sa akin. May sarili kang negosyo. Strong at saka independent woman ka. Ano ba naman ako, di ba? Kaya syempre gusto ko na may patunayan sa'yo bago ako lalapit para manligaw. Teka. Ano? Gusto mong manligaw sa akin? Oo, Duday. Kaya nga ako nandito Kasi may sapat na akong ipon para hindi naman nakakahiyang lumabas tayo. Para may mabili ako para sa'yo kapag nagturo ka na ng mga gusto mo kapag namasyal na tayo.
Sinungaling ka. Hindi yan true eh. Si Cindy talaga yung type mo, di ba? Ay nako, ayaw pa rin maniwala. Duday, ikaw ang gusto ko. Pwede ba tayong lumabas at kumain sa fine dining restaurant? Kinilig ako sa wakas ay umamin na rin si Randy. Natagalan man bago siya umamin pero napakasaya ko. Perfect ang pagdating niya. Kung kailan nag-let go na ako sa kanya ay saka naman siya lumapit. Kung kailan nag-focus ako sa sarili ko ay saka naman siya nag-focus sa akin. Nakakatuwa lang talaga, Papa Dudut, mula noon ay naging happy na ako. Sa career ko sa karinderya at sa love life ko. Nabalitaan kong nagsarado na rin ang karinderya ni Cindy. Napansin na rin ng mga tao na nakakaumay ang mga benta niyang mamantika. Sa akin na pumupunta ang mga customers niya. Hindi pa rin kami nagkakaayos na dalawa pero napatawad ko na po siya. At sana'y napatawad na rin niya ako. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Duday. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating barangay love stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. May iba sa atin na hindi ipinanganak na mayaman. At may iba din sa atin na ikinakahiya ito. Ikaw, kabarangay, kinakahiya mo ba ang estado mo sa buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga nakikinig ngayon. Ako po si Melissa at yung unang beses po na narinig ko yung tungkol sa Barangay LS ay mula sa mga kaklase ko na palagi nakikinig sa inyo tuwing lunch break. Kaya mula noon ay naging parte na rin po kayo ng araw-araw kong pakikinig at inspirasyon. Sa totoo lang po, Papa Dudut, ay medyo nag-aalinlangan akong ibahagi ang kwento ko sa inyo. Dahil aminin ko na hindi ako naging perpektong anak at may mga panahon na naging sutil din ako. Pero nararamdaman ko na kailangan ko na itong ilabas para kahit papaano ay maibsan ko ang bigat na matagal ko nang dinadala sa puso ko. Hindi po ako lumaki sa isang pamilyang mayaman. Ang papa ko ay isang construction worker habang ang mama ko naman ay isang selbedora sa isang maliit na kainan. Habang lumalaki ako ay aaminin ko po na may mga pagkakataon na naiinggit ako sa mga kaibigan ko na may mga bagong cellphone, laptop at iba pang mga gamit na bago. Samantalang ako ay lagi akong nagtitiis sa mga second-hand na gamit dahil mas kailangan namin ng pera para sa pang-araw-araw na pagkain at para ayusin ang mga sirang bahagi ng maliit naming bahay. Pero kahit na ganoon, ay nagpapasalamat pa rin ako kasi nakikita ko naman nagagawin nila mama at papa ang lahat para magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Laging sinasabi ni na mama at papa na ang pinakamahalaga ay ang makapagtapos ako ng pag-aaral dahil naniniwala silang yun ang susi para maiahon ko ang pamilya namin mula sa kahirapan. At sa akin naman ay okay lang po yun kasi nakikita ko kung gaano sila nagsusumikap para sa kinabukasan ko. At mas lalo kong napatunayan ang kanilang pagmamahal nang matanggap si Mama bilang selbedora sa isang cafeteria ng isa sa mga pinakamagandang paaralan dito sa Pilipinas. Ang maganda pa dyan, dahil may employees discount si Mama, ginamit niya ito para mapag-aral ako mismo sa eskwelahan na yon. At sa totoo lang ay sobrang saya ko noon dahil buong buhay ko ay nasa public school lamang ako. At para sa unang pagkakataon ay mararanasan ko ang buhay bilang estudyante sa isang private school. Isang bagong yugto na puno ng pag-asa at pangarap. Pero aaminin ko po na medyo naiilang talaga ako noon.
Kasi karamihan sa mga estudyante sa school na yon ay mga galing sa mayayamang pamilya. Pero noong first day ko sa school ay nakilala ko si Benson. Isang kaklase na naging dahilan para gumaan ang pakiramdam ko at maibsan ang kaba at pag-aalinlangan ko, Papa Dudut. Kuya! Ah, bakit? Nawawala ako eh. Hindi ko mahanap yung classroom ko. Alam mo ba kung saan tong classroom na to? Ito oh. Sandali, patingin nga ulit. Ah, okay, tamang-tama. Magkaklase pala tayo. Ay, salamat naman. Mapapadali na rin ang buhay ko. Kanina pa ako kasi nahihilo eh. Lika, sumama ka sa akin. Papunta na rin naman ako sa classroom natin eh. Ay, tamang-tama. Sige. Nga pala ako si Benson. Hello, ako naman si Melissa. Transferi ka dito, no? Ngayon lang kasi kita nakita eh. Ah, oo. May 1 oras pa tayo bago magsimula yung klase. Gusto mo tambay muna tayo sa cafeteria? Ha? Ayoko doon. Bakit naman? Eh, di ba maraming tao doon? Ayoko kasi ng maingay eh. Ayos, may mga upuan pala dito. Dito na lang muna tayo. Okay, ikaw bahala. Sige, dito muna tayo. Siya nga pala, Benson. Matagal ka na bang nag-aaral dito? Oo, dito na ako nag-aaral simula elementary. Wow, siguro mayaman ang pamilya nito. Ano yon? Ah, ang sabi ko mabuti naman kung ganon. Ikaw ba? Saan school ka galing? Galing din ako sa private school na malapit sa house namin. Pero pinilit ko talaga yung mommy and daddy ko na ilipat ako dito kasi feeling ko mas magkakaroon ako ng magandang job opportunities in the future kung dito ako makakapagtapos. Mismo! Yan din yung dahilan kung bakit ako dito gusto makapagtapos ng mga magulang ko. Ay, nga pala. Tanong ko lang ha, ano palang work ng parents mo? Ha? Ba't mo naman naitanong yan? Wala lang, curious lang. Bakit? Masama ba magtanong? Ito naman, hindi. Ang totoo niyan, walang work yung mommy at daddy ko. Ha? Unemployed, ganon? Hindi na nila kailangang maging employed kasi may small business kami. Ah, anong business? Maliit lang na restaurant sa QC. Wow! Uy, punta naman tayo sa restaurant nyo minsan. Sure. Pero hindi muna sa ngayon kasi under renovation pa yung resto namin. Next month pa kami magbubukas ulit. Anyway, maiba ko. Ano nga palang work ng parents mo? Bali yung dad ko, executive chef siya, tapos yung mom ko, housewife. Executive. Okay, I see. Nice. Alam mo, ang gaan mong kasama. Pwede bang friends na tayo simula ngayon? Malit na bagay. Siyempre naman walang problema yan. Ay, nga pala, pahingi ako ng number mo. Sige. Wait lang, kunin ko lang yung phone ko sa backpack ko. Saan ba yun? Ah, ito. Wow! Iyan ba yung bagong labas na model? Ah, talagang napansin mo ah. Oo, ito nga yung latest. Pero regalo lang sa akin to ng dad ko. Anyway, anong number mo? Sige, ako na magta-type. Sige, ikaw na mag-type. Eto na yung phone mo. Thank you ah. Tawagan ko yung cellphone mo para ma-save mo yung number ko. Wag! Ha? Bakit? Hindi ko kasi dala yung cellphone ko kasi nasira kasi yung phone ko eh. Oo, tama, nasira. Tapos kaka-pre-order ko lang ng bagong phone. Tapos hindi pa dumadating. Pero don't worry. Eto papel tsaka ballpen. Isulat mo na lang yung number mo dyan para ma-save ko kagad yung number mo kapag dumating na yung in-order kong phone. Ah, sige. Isusulat ko na lang number ko dito sa papel. Oh, eto. Yan. Thank you. Halika na. Pasok na tayo sa classroom. Hindi ko na po mabilang kung ilang beses akong nagsinungaling kay Benson noong araw na yon. Kung ano-ano na lamang talaga ang sinabi ko. Lahat para lang maitago ang katotohanan at para hindi siya magduda o mahalata na galing ako sa isang mahirap na pamilya.
Sinabi ko na may negosyo sina mama at papa at sinabi ko rin na nasira lamang ang cellphone ko. Kahit ang totoo ay luma na ang cellphone ko at halos hindi na gumagana yung speaker. Nahihiya po talaga ako kasi pakiramdam ko ay hindi ako bagay sa mundong ginagalawan ni Benson at ng mga kaklase ko. Pero mas lalo akong ninerbiyos nang nagyaya si Benson na kumain sa cafeteria. Alam ko po kasi na doon nagtatrabaho si mama at kapag nakita niya ako roon ay siguradong babatiin niya ako. At malalaman ni Benson at ng iba ko pang kaklase na anak lamang ako ng isang empleyado sa cafeteria. Noon pa man ay may takot na akong baka ma-judge nila ako o baka tingnan nila ako ng mababa dahil lamang sa estado ng pamilya ko sa buhay. Kaya kahit alam kong mali ay ginawa ko ang lahat para maitago ang katotohanan. Alam ko pong may mga makakarinig ng kwento kong ito na maiinis o hindi makakaintindi pero sana'y maunawaan ninyo ako na lumaki akong laging nasa gilid, laging naiiba at ngayon lamang ako nakapasok sa ganitong klase ng mundo. Kaya kahit minsan lang ay gusto ko sanang maramdaman na belong ako, na hindi ako naiiba at kaya ko makipagsabayan sa mga sosyal na mga estudyante. At nung nakapasok na kami ni Benson sa classroom namin ay mas lalo pa akong kinain ng insecurities ko. Sa harapan kasi namin may nakaupo na isang napakagandang babae. Ang kinis ng kutis, ang buhok ay halatang bagong ribbon. Ang gamit niyang cellphone ay pareho sa cellphone ni Benson at kitang kita talaga na talagang mayaman siya. Mamahalin ng bag, ang sapatos at pati na rin ang relo. Habang tinitingnan ko siya ay parang lalo akong nanliliit sa sarili ko. Lalo kong nafe-feel na hindi ako kabilang sa mundo nila. Hindi ko napigilan ang sarili ko at nagtanong na ako kay Benson kung sino yung babae na nasa harapan namin, Papa Dudut. Ang lamig. Uy, okay ka lang ba? Ba't namumutla ka dyan? Paano ba naman kasi ang lamig-lamig ng aircon dito? Ha? Talaga ba? Okay lang naman yung temperature ng aircon sakto lang. Bakit? Di ka ba sanay sa aircon? Ito talaga, patawa. Siyempre sanay ako doon, no? Duh. Pero, ano kasi, feeling ko lalagnatin ako. Kaya eto, mabilis akong giniginaw. Ah, okay. Siya nga pala, Benson. May itatanong ako sa'yo. Ano yun? Sino siya? Sino? Ayan o, yung babaeng nasa harap natin. Ah, si Avery ba? Oo, ang ganda niya, no? Okay lang. Oh, bakit parang hindi ka naman sang-ayon sa sinabi ko? Talaga maganda naman siya. Hindi kami close niyan eh. Bakit naman? May ugali kasi yan. Paano mo naman nasabi? Sakit sa ulo ng teachers yan dito. Grades niyan, puro pasangawa. Ah, ganun ba? Ba't mo naman biglang natanong si Avery? Teka, huwag mo sabihin sa akin na iinggit ka sa kanya. Ito naman, nagagandahan lang ako sa kanya, yun lang yun. Kasi kung naiinggit ka sa kanya, sinasabi ko na sa'yo. Hindi ka dapat mainggit. Eto atin-atin lang to, huwag ka maingay Sige, ano ba kasi yun? Yang si Avery, mata pobre yan. Alam mo ikaw, kalalaki mong tao, pero chismoso ka. Hindi ko ugali ang manira ng kapwa, no? Talagang mata pobre lang yan. Kasi may isang beses, narinig ko yan sa hallway kausap yung mama niya. Totoo ba? Anong sabi niya sa mama niya? Pinipilit niya yung mama niya na paalisin yung maid nila kasi amoy pulubi daw. Seryoso ba? Oo, kaya di ko kinakausap yan eh. Well, pwera na lang kung may group activity na kasama siya. Pero bukod dun, hindi ko pinapansin yan. Kala ko nga magkaibigan kayo niyan eh. Paano mo naman nasabi na magkaibigan kami ni Avery? Pareho kasi kayong mukhang mayaman at pareho din kayong, Parehong ano? Parehong may tsura. Ah, so sa tingin mo gwapo ako? Alam mo ikaw, feeling ka rin no?
Inulit ko lang naman yung sinabi mo Oo na, inaamin ko. Nagugwapuhan ako sa'yo. Oh, happy ka na? Okay ka na? Mabuti naman kung ganun because the feeling is mutual. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nagagandahan ako sa'yo. Talaga ba? Oo. Thank you Nga pala, sabay ka na sa akin mag-lunch mamaya Ha? Saan naman tayo kakain? Eto talaga. Saan pa? Di syempre sa cafeteria. Busog pa kasi ako ikaw na lang. Alam ko na yung ginagawa mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam ko na marami sa inyo mga babae panayan diet ngayon. Di ko nga alam kung ba't gustong gusto nyong pumayat Ano ba goal nyo maging ting-ting? Pero maniwala ka sa akin. Mas lalo mo lang ikapapahamak yan. Kaya sige na, sabayan mo na ako sa cafeteria mamaya. Oo, diet, tama. Benson, pasensya ka na ha. Pero wala talaga ako sa mood para mag-lunch Dito na siguro muna ako sa classroom. Tapos balikan mo na lang ako kapag tapos ka ng kumain. Sige na nga. Mukhang wala naman ako magagawa Pero sigurado kang okay ka lang Oo, ayos lang ako. Huwag mo akong isipin. Noong araw na yon ay buong puso ko talagang tinanggihan ang alok ni Benson na mag-lunch kami sa cafeteria. Hindi dahil ayaw kong makasama siya kundi dahil sa takot. Takot na baka makita niya si Mama roon at malaman ang katotohanan tungkol sa akin. Kaya para makaiwas ay nagsimula na akong magbaw ng pagkain sa pang-araw-araw. Pero hindi tulad ng mga sosyal kong kaklase na may mga packed meals mula sa bahay o nagpapadeliver pa ng food mula sa mga mamahaling resto. Nagtitiis lamang po ako sa mga mumurahing pagkain. Minsan sardinas at minsan naman ay noodles. At dahil ayaw kong mapansin o ma-judge ng iba, sa loob ng CR ako palaging kumakain. Oo, sa loob ng CR. Doon ako nagtitiis araw-araw tuwing lunch break. Habang sila ay nagtatawanan sa cafeteria, sa bawat subo ko ng baon kong galing sa latay ramdam ko ang lungkot at pagkahiya. At habang tumatagal ay napapansin na rin ni Benson na palagi akong nawawala tuwing lunch. Paulit-ulit niya akong tinatanong kung saan ako kumakain pero gaya ng nakasanayan ko ay nagsisinungaling na naman ako. Sabi ko ay sa labas ako kumakain. Kunwari lumalabas ako para mag-lunch sa malapit na restaurant. At sa tingin ko ay naniniwala naman siya sa lahat ng sinasabi ko. Pero sa totoo lang habang tumatagal ay unti-unti na rin akong kinakain ng konsensya ko. Sobrang bait ni Benson sa akin. Palagi niya akong kinakausap, tinutulungan sa mga schoolworks at kahit minsan ay hindi ko siya naramdamang hinuhusgahan ako. Kaya naman talagang nakokonsensya ako kay Benson kasi wala na akong ibang ginawa papadudot kung hindi ang magsinungaling sa kanya at itago sa kanya ang tunay na kalagayan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang mga buwan at dumating din yung araw na inamin na ni Benson na may gusto siya sa akin. Aaminin ko po halos malaglag ang puso ko sa sobrang kilig. Parang hindi ako makapaniwala na ang gwapo, matalino, mabait at mayaman na lalaki ay magkakagusto pa pala sa isang katulad kong simpleng babae na galing sa pamilyang salat sa yaman. Sa totoo lang po noong mga panahong yon ay pakiramdam ko ay parang ako yung bida sa isang fairy tale na hindi ko naman inakalang mangyayari sa tunay na buhay. Ako yung tipikal na damsel in distress na biglang pinansin ng prinsipeng nakatira sa isang malaki na kastilyo. At dahil si ate mong marupok ay kilig na kilig ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Napa-oo agad ako kay Benson. At opisyal na naging kami. Simula noon ay halos araw-araw ay puno ng kilig at lambing ang mundo ko. Napaka-sweet niya, napaka-gentleman at wala siyang araw na pinapalampas para iparamdam sa akin na espesyal ako. Palagi niyang sinasabi na maganda ako, na proud siya sa akin at swerte siya sa akin. Kahit ako mismo ay hindi ko yun madalas maramdaman sa sarili ko. Pero sa kabila ng lahat ng pagmamahal
at kabutihan ni Benson. Hindi pa rin naging sapat yon para maging totoo ako sa kanya. Sa halip na ipagtapat ko ang tunay na kalagayan ko sa buhay, ay mas pinili ko magpatuloy sa pagpapanggap. Patuloy kong pinapalabas na galing ako sa pamilyang may kaya, na kaya kong sumabay sa lifestyle niya at ng mga kaibigan niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot o dahil ayokong mawala yung magandang imahe na meron siya sa akin. Maging si Mama ay nagtataka na kung bakit hindi niya ako nakikita sa cafeteria. Ilang beses niya akong tinatanong kung okay lamang ba ako, pero palagi kong sinasabi na busy ako sa mga school projects kaya hindi ako nakakadaan sa cafeteria. Pero ang totoo ay iniiwasan ko talaga siya kasi baka sa isang iglap ay mabunyag ang lahat ng sekreto ko. Hanggang isang araw ay pinilit na talaga ako ni Benson na samahan siyang kumain sa cafeteria. Wala na akong lusot at wala na rin akong ibang dahilan na maisip pa. At habang papalapit kami sa pinto ng cafeteria, pakiramdam ko ay parang unti-unting bumabagal ang paligid. Doon ko talaga naramdaman ang bigat ng lahat ng kasinungalingan ko. Yung kaba na parang sasabog ang dibdib ko. Dahil alam kong sa oras na makita ako ni Mama at matawag ako ng anak ay wala na akong matatakbuhan. Alam kong oras na lang ang binibilang bago tuluyang mabasag ang perpektong imahe na ipinakita ko kay Benson Papadudut. Uy, Melissa. Ayos ka lang? Ba't pinagpapawisan ka? Huwag mo akong intindihin. Okay lang ako. Halika na. Benson, ikaw nang umorder ng pagkain natin, ha? Samahan mo ako para makapili ka ng gusto mong kainin. Ay naku, wag na. Ikaw nang bahala. Maghahanap na lang ako ng mauupuan natin. Sige na nga, hanap ka muna ng mauupuan natin. Bili lang ako sandali balik ako agad. Sige. Pambihirang buhay to, oo. Munti ka na ako dun Diyos me, Melissa, ano ba kasi itong pinasok mo? Melissa, sandwich na lang yung binili ko para mabilis. Ano ba yan? Bakit ka nakayuko? Ano kasi, inuubo ako eh. Ganun ba? Kawawa naman pala yung baby ko. Che, ewan ko sa'yo, kumain na nga lang tayo. Ba't parang unsensitive mo, hindi ka na mabiro. Sandali lang, si Avery ba yun? Wow! Bakit ka napawaw? Ang social ng lunch niya. Palagi ko yan nakikita sa mga pinapanood ko sa internet. Yung sushi ba yung tinutukoy mo? Oo, yun! Alam mo, eto tatapatin na kita. Tsaka sana magsabi ka sa akin ng totoo. Uulitin ko yung tanong ko nung first day of classes. Naiinggit ka ba kay Avery? Ito talaga? Paano mo naman nasabi yan? Grabe ka. Kasi palagi mo siyang nababanggit from time to time Tapos palagi mo ring napapansin yung mga gamit at kinakain niya. Alam mo, naiintindihan ko naman kung bakit maiinggit ka kay Avery. Kasi sino ba naman ang hindi maiinggit sa isang babae na maganda at sobrang yaman? 'Di ba? Pero ano? talagang napapangitan at nasusuka kasi ako sa ugali ng babaeng yan Kaya kung ako sa'yo, hindi ako maiinggit dyan. Huwag mo gawing role model yan. Sobrang judgmental mo. Hindi ako judgmental. Ilang taon na kaya kami magkaklase niyan. Kaya alam na alam ko kung paano umasta yan. At sinasabi ko sa'yo, hindi mo dapat hinahangaan yan. Ay, sana talaga dumating yung araw na kakaibiganin niya ako. Isa pa yan. Ilang buwan ka nang pumapasok dito Pero ni minsan, hindi man lang siya nag-abala na kausapin ka. 'Di ba? Baka naman nahihiya lang yung tao. Ay, change topic na nga lang tayo. Nga pala, siguro panahon na para mag-isip tayo ng call sign. Call sign? Oo, yung tawagan nating dalawa. 'Di ba? Sige na nga. Anong call sign ba yung gusto mo? Ewan, babe o baby na lang siguro? Ano sa tingin mo? Baduy nito. Gamit na yan
Mine na lang kaya? Napaka-jeje mo nito. Wala na akong maiisip eh. Pero kung okay lang sa'yo, mahal na lang kaya? Classic! Sige na nga, okay na rin sa akin yan. Yan. I love you, mahal. I love you too, mahal. Ay nga pala, mahal. Bago ko makalimutan. Kailan magbubukas yung family business nyo? Ha? Family business? Yung restaurant nyo sa QC? Ah! Oo! Wala, under renovation pa rin eh. Pero kapag nagbukas na kayo ulit, sabihan mo ako para makadalaw man lang ako. Sure! Pero bakit sa restaurant pa namin? Ang dami-dami namang restaurants dyan. Siyempre, gusto ko rin naman suportahan yung family business nyo kahit papano. Hay nako, wag na. Kasi baka malasin lang yung restaurant namin pag dumalaw ka pa. Ah, ganun na. Oh, kit-kit ng aray! pisngi mo talaga Ang sakit ng Sarap kurot mo, kurutin. Hinding-hindi talaga nagkulang si Benson sa akin bilang boyfriend. Lahat ng meron siya, oras, pagmamahal, atensyon ay ibinibigay niya sa akin ng buong buo. Pero sa kabila noon ay patuloy pa rin akong nagpapanggap na mayaman. Pilit na tinatago ang totoo kong pagkatao. Maingat ako sa bawat kilos at sa bawat kwento para lamang walang makahalata. Pero isang araw ay naging kagroup ko si Avery para sa isang school project. Tahimik lamang siya at parang laging may sariling mundo. Pero noong nagkaroon kami ng chance na mag-usap ng mas matagal, doon ko nalaman na pareho pala kami ng hilig sa K-pop. Kaya mula noon ay naging malapit na kami na magkaibigan at madalas na rin akong sumasama sa kanya. Napansin ko rin na parang nagsiselos na si Benson sa friendship naming dalawa. Ramdam ko yon sa mga titig niya tuwing nakikita niya kami ni Avery na magkasama. At minsan ay nasasabi na rin niya sa akin na parang nag-iiba na raw ako. Mas nagiging maarte, mas conscious sa sarili at mas iba na raw akong kumilos kumpara dati. Hindi ko rin maitatanggi na may mga ugali si Avery na parang kusa kong na-adapt. Yung paraan niya ng pananamit, pagsasalita, pati yung standards niya sa mga bagay-bagay. Siguro kasi gusto ko ring ma-feel na belong ako sa mundong ginagalawan niya. Yung mundo na may kaya, ng mga sosyal, at ng mga mukhang walang problema sa buhay. At dahil doon ay hindi ko namamalaya na unti-unti ko na palang nakakalimutan kung sino talaga ako. At mas lumala lang ang lahat ng isang araw ay sabay kaming pumasok ni Avery sa cafeteria. Pagkakuha niya ng food sa tray ay nakita niyang may patay na lamok sa pagkain niya, Papa Dudut. Bigla siyang nandiri at sinigawan ni Avery ang mga staff sa cafeteria ng mga oras na yon. Mahal, pigilan mo nga yung kaibigan mo. Nakakahiya na yung ginagawa niya, oh. Para siyang bata na nagtatantrums. Hayaan mo na nga lang si Avery. Valid din naman yung nararamdaman niya eh. Ikaw naman kaya makakita ng patay na lamok sa pagkain mo. Siyempre mandidiri at magagalit ka rin naman, di ba? Napaka-arte naman niya. Pwede naman niyang itapon yung pagkain, di ba? Ba't hindi na lang siya humingi ng bago? Yaan mo na. Muntik niya nang masubo eh, kaya ayan. Mahal, kawawa naman yung ali na sinisigawan ni Avery. Awatin mo yung kaibigan mo ron. Pigilan mo siya. Ay nako, ayoko na madamay pa dyan no. Halika, lumabas muna tayo. Meron tayong dapat pag-usapan. Sige. Bakit? Ano ba yun? Tatapatin na kita, ah. Gusto ko na iwasan mo na yan si Avery. Bakit naman? Ba't ko naman iiwasan yung tao? Wala naman siyang ginagawang masama sa akin ah. Sawang-sawa na kasi ako sa kayabangan ng babaeng yun. Tsaka unti-unti ko na rin napapansin ha, nahahawaan ka na ng kagaspangan ng ugali niya. Grabe ka naman kung makapagsalita. Misunderstood lang yung tao. Hindi siya mahilig makipaghalubilo sa ibang tao eh. Kaya ayan, ang tingin tuloy ng marami sa kanya, suplada. Kung di naman suplada, snabera. Misunderstood? Anong misunderstood dun? Hindi mo ba nakita kanina kung paano niya pagsalitaan yung ali sa cafeteria? Grabe, ang lakas ng tama niya. Kung makasigaw siya dun sa ali, akala mo siya yung bumubuhay dun sa matanda. Kapal ng mukha niya.
Alam mo, lahat tayo may ugali naman eh. May kanya-kanyang tama lang naman. Kaya imbis na manguhusga ka dyan, intindihin mo rin naman kung saan siya nanggagaling. Kasi hindi naman magwawala yan kung wala siyang pinanggalingan. Basta, hindi ko na nagugustuhan yung inaasta ng kaibigan mo. Sumusobra na siya. Kaya please lang, iwasan mo na yan si Avery. Sandali lang. Ba't pakiramdam ko parang kinokontrol mo ko? Hindi kita kinokontrol. Hindi ganun yun. Hindi mo ba nakikita na bad influence siya sa'yo? Doon ako nanggagaling. Kasi ako nakikita ko na nahahawa ka na sa kanya. Kaya sana naman wag mong masamain yung concern ko sa'yo. Hoy Benson, pakikisamahan ko kung sino ang gusto kong pakisamahan, okay? At wala kang karapatan na diktahan ako kung sino ang gusto kong maging kaibigan. Boyfriend lang kita, no? Pero hindi mo ako pagmamay-ari. Ganun na ba talaga ang tingin mo sa akin? Oo, ang kulit mo eh. Ay, may tatanong ako sa'yo at sana magsabi ka rin sa akin ng totoo. Ano yun? Napapansin ko kasi na para bang diring-diri ka kay Avery tuwing pinag-uusapan natin siya. Umamin ka nga, may namagitan ba sa inyo noon? Wala. Yung ayaw ko sa lahat ay yung pinagsisinungalingan ako. Ilang beses mo nang siniraan si Avery sa akin at alam kong hindi mo gagawin yon kung wala kang pinaguhugutan. Ay, oo na, amin na ako. Oo, may namagitan sa amin ni Avery noon. Ex-girlfriend ko siya. Kung ganon, bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Hindi naman na kasi mahalaga yun eh. Matagal na kaming tapos. Pero kung sinabi mo lang yun na mas maaga sa akin, edi sana umpisa pa lang hindi na ako nagtaka kung bakit tutol na tutol ka na makipagkaibigan ako sa kanya. Sorry na. Tinago mo sa akin na may namagitan sa inyo ni Avery. Para sabihin ko lang sa'yo, yung ayaw ko sa lahat, yung pinagsisinungalingan ako at pinagtataguan ako ng mga sikreto. Pasensya ka na talaga, mahal. Inaamin ko naman ang kasalanan ko kung bakit di ko agad sinabi sa'yo. Pero pangako, simula sa araw na to wala nang secrets. Sasabihin ko na lahat-lahat. Talaga ba? Pangako. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, bakit kayo naghiwalay ni Avery? Nalaman ko kasi na niloloko niya ako eh. Ha? Paano niloko? Nakita ko yung messenger niya. Meron siyang kinakausap na ibang lalaki. Simula nun, nakipaghiwalay na ako sa kanya. Pero ni minsan hindi siya humingi sa akin ng sorry. Kaya naman pala. Kaya naman pala Parang ganun-ganun na lang yung galit mo sa kanya. Mas naiintindihan ko na ngayon kung bakit palagi mo siyang sinisiraan sa akin. Ha? Hindi ako galit sa kanya. At hindi ko rin siya sinisiraan sa'yo. Ang akin lang naman, alam ko yung totoong ugali ng babaeng yun. At ayoko matulad ka sa kanya. Benson, hindi na ako bata. Alam ko na yung ginagawa ko. At wala ka rin karapatan na pagbawalan ako. Kaya please lang, kung ayaw mo na magkasira tayo, wag mo akong kokontrolin kasi yun yung ayaw ko sa lahat eh. Yung pakiramdam na parang minamanduhan ako. Mahal naman. Ayoko na makipagtalo sa'yo, okay? Sige na, pupunta muna ako ng CR. Maiwan na muna kita dyan. Aaminin ko po sa inyo na sobrang nakonsensya ako noong nakita kong pinagsalitaan ng masama ni Avery ang mama ko sa harapan ng maraming tao sa cafeteria. At ang mas masakit pa roon nang nakausap ko si Benson tungkol sa nangyari, mas siya pa ang nagpakita ng pag-aalala at awa sa mama ko. Na para bang mas siya pa ang anak kesa sa akin. Pero kahit na ganoon ay pinili ko pa ring manahimik at magpanggap. Kasi iniisip ko na kapag nalaman ng lahat na yung servidora ang pinahiya ni Avery ay ang mama ko, ay baka pandirihan nila ako o baliwalain. At yon ang pinakaayaw kong maramdaman. Pagkatapos ng usapan namin ni Benson ay nagkaroon na ng distansya sa pagitan namin. Hindi ko muna siya kinausap kasi aaminin kong naiirita ako kapag pakiramdam ko ay kinokontrol ako. Ayoko yung dinidiktahan ako kung sino ang dapat kong iwasan o kaibiganin. Kaya naman noong paulit-ulit niyang sinasabi na iwasan ko si Avery ay mas lalo lamang akong napipikon. At habang lumilipas ang mga araw, mas naging madalas na ang pagsasama namin ni Avery. Mas nakikilala ko siya at aaminin ko rin na mas lalo ko siyang hinahangaan dahil maganda at mayaman siya. Pero habang tumitibay ang samahan namin ni Avery ay unti-unti rin naman na napapalayo ang damdamin ko kay Benson. Napapansin ko rin
na hindi na niya ako nilalambing at hindi na rin siya masyadong nag-i-effort sa akin. Aaminin ko na sobra ako nasasaktan noong unti-unti kong nararamdaman na lumalayo na ang loob sa akin ni Benson, pero wala akong ibang nagawa kundi ang tanggapin yon. At habang mas dumadalas ang oras ko kay Avery, mas nararamdaman ko ring lumalamig na ang relasyon namin ni Benson. Para bang pareho naming nararamdaman na may nagbago na. Pero pareho rin kaming walang lakas ng loob na aminin ito ng direkta sa bawat isa ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, syempre dumating din ang araw na pareho kaming napagod ni Benson sa matagal naming pag-iiwasan. Kaya nag-usap kami ng tapat at prangka. Dito namin ibinahagi sa isa't isa ang tunay naming nararamdaman at kung bakit unti-unti nang lumalamig ang relasyon namin. Sinabi ni Benson na pakiramdam niya ay binabastos ko siya tuwing kasama ko si Avery. Ang sabi niya na si Avery ang unang babae na nanloko at nanakit sa kanya. Kaya nahihirapan siyang makita akong napapalapit sa kanya. Dagdag pa niya habang tumatagal ay parang nagiging katulad na daw ako ni Avery. Mas nagiging maarte, mas naging conscious sa sarili at nawawala na raw yung simpleng Melissa na nakilala at minahal niya noon. At sa totoo lang, papadudot ay nasaktan ako sa mga sinabi niya. Hindi alam ni Benson yung mga pinagdaanan ko sa buhay at kung gaano kami kasalat sa pera at hindi ko makakamit ang pagkakataong makapag-aral sa private school kung hindi dahil sa trabaho ni Mama bilang selbidora at sa discount na natatanggap niya. At sa totoo lang ay ang mga oras na kasama ko si Avery, ang mga sandaling nakakalimutan ko ang hirap ng buhay. Tuwing kasama ko si Avery, pakiramdam ko ay bilong na bilong ako sa mga babaeng hinahangaan sa school namin dahil may kaya sila. Kaya naman sinabi ko kay Benson na kung hindi niya kayang tanggapin ang masaya ko sa friendship namin ni Avery at kung palagi niya akong pipigilan at ipaparamdam na mali ako sa mga desisyon ko sa buhay, siguro ay panahon na para maghiwalay muna kami. Hindi dahil wala na akong pagmamahal sa kanya kundi dahil baka magkaiba lang talaga kami ng pananaw sa buhay. Oh, Benson, kumusta ka? Okay lang naman. Ikaw, kumusta ka? Okay lang ako. Medyo matagal na rin mula nung huli tayo nagkausap na maayos. Kaya nga eh. Bakit ka ba napatawag? Pakiramdam ko nung huli tayo nag-usap, parehong mainit mga ulo natin. Pero ngayon, gusto ko na sanang linawin kung ano ba talaga ang meron tayo. Ang totoo niyan, matagal ko nang gustong pag-usapan yan. Kasi habang tumatagal, palabo na ng palabo tong relasyon natin eh. Yun na nga eh. Benson, aaminin ko na hanggang ngayon, mahal na mahal kita. Aaminin ko rin sa'yo na mahal pa rin kita, Melissa. Pero, sa tingin ko, panahon na para magkanya-kanya tayo. Sandali lang. Hinihiwalayan mo na ba ako? Ayoko sanang gawin to pero pinapalaya na kita. Teka, tinawagan kita kasi gusto ko sanang ayusin tong relasyon natin. Pero bakit ganun? Bakit parang pakiramdam ko ayaw mo nang bigyan tayo ng second chance? I'm sorry, pero kasi Sige na, sabihin mo na sa akin. Ano ba talagang dahilan kung bakit sumusuko ka na? Siguro mas mabuti kung tsaka na lang muna natin pag-usapan to. Anong tsaka na lang tayo mag-usap? Nandito na to eh. Kaya sige na, sabihin mo na sa akin yung totoo. Pasensya ka na pero nasasakal na kasi ako sa'yo eh. Nasasakal ako sa'yo tuwing pinagsasabihan mo ko kung ano yung dapat at hindi ko dapat gawin. Pero hindi mo man lang ba naiisip o napapansin na lahat ng mga sinasabi ko sa'yo para din naman sa ikabubuti mo? At ano naman yung ikakabuti ko?
Hilumayo sa mga taong gusto ko na maging kaibigan dahil lang ayaw mo sa kanila? Sobrang unfair naman yata nun. Masyado ka manipulative at controlling. Pero napakapangit ng ugali ng taong yun. Nung taong gusto mong maging kaibigan. Hindi mo ba naiintindihan yun? Hindi mo ba talaga napapansin na habang tumatagal, mas lalo kang nahahawa sa kagaspangan ng ugali niya? Sinasabi mo lang yan kasi minsan mo na siyang naging ex. Hindi ganun yun. Sinasabi ko to kasi alam ko mismo kung anong klaseng tao siya. At nakita mo naman, di ba? Kung paano niya itrato yung mga tao mas mababa sa kanya. Hindi siya mabuting kaibigan. Hindi siya mabuting tao. Maniwala ka sa akin, Melissa. Malabo nang magbago yung babaeng yun. Tungkol pa rin ba to sa nangyari dun sa cafeteria? Kasalanan din naman kasi nung tatanga-tanga serbidora yun eh. Dapat chinecheck nila na maigi yung mga pagkain bago nila iserve sa mga student. Kung ako yung nasa kalagayan ni Avery nung araw na yon, malamang sa malamang gagawin ko din yung ginawa niya. Ang totoo niyan, dapat hindi na sila nag-hire ng mga matatandang serbidora eh. Actually, kung sa akin nangyari yung nangyari kay Avery, malamang ipapakain ko sa hampas lupang serbidora na yon yung lamok. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ayan, yan mismo ang dahilan kung bakit ayoko na maging kaibigan mo yung si Avery. Hindi ka naman ganyan dati. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo. Dahil siguro hindi mo naman talaga ako kilala. Wala ka namang ibang ginawa kundi husgahan at questionin ang bawat galaw ko eh. Sinabi ko na to kanina at sasabihin ko ulit sa'yo. Nakakasakal ka na. Kaya ayoko na. Pagod na ako. Utang na loob, Benson, tigilan mo na ako. Kung lagi mong mamasamain yung concern ko sa'yo, sige. Siguro nga panahon na para tapusin na natin to. Yun nga, tapusin na natin to. Salamat na lang sa lahat. Alam mo, hindi ko ginusto na umabot tayo sa ganito. Ang gusto ko lang naman bumalik yung dating Melissa. Yung Melissa na simple, yung Melissa na hindi nanghihingi ng validation galing sa ibang tao. Ha? Ano ba pinagsasabi mo dyan? Akala mo ba hindi ko napapansin na unti-unti mo nang kinokopya bawat kilos ni Avery? Para kang uhaw na uhaw sa approval at atensyon niya. Ano bang nakita mo sa babaeng yun? Ba't idol na idol mo yun? Mabuti sana kung good influence yung tao eh. Pero hindi naman. Mas naiintindihan ko na ngayon kung bakit kayo naghiwalay ni Avery. Ano sinasabi mo? Siguro katulad ko, nasasakal na din siya sa'yo kasi ang dami mong drama sa buhay. Daig mo pa ang babae sa kakadada mo dyan. Bago mo kami husgahan, tingnan mo kaya muna yung sarili mo sa salamin kasi hindi ka rin naman perpekto, Benson. Sige na, ibababa ko na to. Ayaw na kitang kausap. Ayoko na magkasamaan pa tayo ng loob. Bahala ka sa buhay mo. Maghanap ka ng ibang babae na kokontrolin mo. At yun na nga Papadudu, tuluyan na kaming naghiwalay ni Benson pagkatapos ng tawag na yon. Sa totoo lang ay masakit siya sa simula pero habang tumatagal ay na-realize ko na siguro ay may mga relasyon talagang kahit na anong pilit ay hindi talaga magtatagal. May mga magjowa talaga na kahit mahal ang isa't isa, hindi magkakaintindihan dahil magkaiba ng pananaw nila sa buhay. At naisip ko rin na ayokong tumulad sa mga babaeng iniiwan ng mga kaibigan nila para lamang sa lalaki. Kaya naman pinili kong maging mabuting kaibigan para kay Avery. Kasi sa dami ng tao sa mundo ay madali lang humanap ng boyfriend. Pero ang tunay na kaibigan, yung totoo at totoo rin sa iyo ay madalang lang yon. At noong mga panahon na yon ay si Avery ang akala kong kaibigan ko. Pero paglipas ng ilang linggo ay napansin kong parang may mali na. Unti-unti ay para na akong sinasakal sa pakikisama kay Avery. Sa una ay okay lang. Iniisip ko na baka ganun lang talaga siya o baka nasanay lang siya na palaging may tumutulong sa kanya pero dumating sa punto na parang hindi na ako ang kaibigan niya kundi alalay na niya. Ako nang taga-bitbit ng bag niya, tagahawak ng mga libro niya at ang pinaka walang hiya sa lahat. Pati assignments and projects niya ay inaasa na niya sa akin na parang responsibilidad ko yon. Hindi na siya humihingi ng tulong kundi inuutos na niya. Hanggang sa dumating yung araw na napagtanto ko na hindi na ito pagkakaibigan at ginagamit lamang ako ni Avery. Nung una ay tinitiis ko ang lahat kasi iniisip ko na baka stress lang si Avery o baka sanay lang siyang may tumutulong sa kanya kasi lumaki siya sa marangyang pamilya
Pero habang tumatagal ay napapansin ko na hindi na ako kaibigan sa paningin niya. At parang ginawa na niya akong personal assistant. At sa mga oras na yon ay bigla kong naalala lahat ng mga sinabi ni Benson. Lahat ng mga babala niya, lahat ng concern niya. Doon ko lang lubos na naintindihan at kahit ayaw kong aminin, siya din pala ang tama sa huli. Kaya naman makalipas ang ilang araw ay nilakasan ko ang loob ko at naisipan ko na baka sakaling hindi pa huli ang lahat. Baka pwede pa kaming mag-usap ni Benson at kung papala rin ay baka pwede pa kaming magkabalikan. At noong nakasalubong ko si Benson sa hallway ng school namin, hindi na ako nagdalawang isip na lapitan at kausapin siya kaagad, Papa Dudut. Benson! Sandali lang! Oh, ba't mo ako kinakausap? Di ba sabi mo nasasakal ka na sa akin? Please naman huwag ka na magtampo. Kinakausap na nga kita ng maayos eh. Pagkatapos kitang tawagan nung last time, ilang linggo mo akong hindi kinibo. Parang awa mo na, kalimutan mo na yun. Andito ako para kausapin ka ng maayos. O bakit gusto mo akong kausapin? Ano kailangan mo? Bilisan mo na, may tatapusin pa akong project pagdating ko sa bahay. Narealize ko na tama yung lahat ng sinabi mo tungkol kay Avery, na hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagbabago. Hindi pala kaibigan ang hanap niya, kundi isang tao na magiging sunod-sunuran sa kanya. I'm sorry kung hindi ako kagad nakinig sa'yo. Dapat sa simula pa lang naniwala na ako sa'yo. Kasi kung tutuusin, mas una kayo nagkakilala at naging girlfriend mo pa siya. Wala nang kwenta ang realization mo. Matagal mo nang tinapos kung ano yung meron tayo. Ganyan na ba talaga katigas ang puso mo? Humihingi na nga ako ng tawad sa'yo. Inaamin ko na ako na tong nagkamali at nagpakatanga para lang matanggap ni Avery. Melissa, diretsuhin mo na nga ako. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Hindi pa ba obvious? Gusto ko magkabalikan tayo. Hanggang ngayon hindi pa rin nawawala yung pagmamahal ko sa'yo. At sigurado ako na ganun din ang nararamdaman mo para sa akin. Pasensya ka na pero malabo na yan. Ha? Bakit naman nagkakaganyan ka? Hindi ka naman ganyan dati Noon nga, ikaw pa tong atat na ayusin yung relasyon natin eh. Atat na atat ako noon. Pero marami kasi ako na-realize ngayon. At buo na yung desisyon ko na iwan ka. Alam mo, hindi kita maintindihan, Benson. I'm sorry kung napapaiyak ako ngayon. Pero hindi ko lang talaga kasi maintindihan kung saan ka nang gagaling eh. Ba't ba bigla ka na lang nanlamig sa akin? Saka na lang natin to pag-usapan. Kailangan ko na talagang umuwi. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Dito ka lang hanggang sa malaman ko kung bakit ka nagkakaganyan. Maniwala ka sa akin, Melissa. Kapag sinagot ko yan, hindi mo magugustuhan yung maririnig mo. Wala akong pakialam. Magsalita ka. Inaamin ko na nga na nagkamali ako kay Avery, di ba? Inaamin ko na all along, ikaw tong tama at dapat matagal ko na siyang nilayuan. Sana naman wag mo akong pagkaitan ng second chance. Kasi lahat naman tayo nagkakamali eh. Hindi naman ako nagkakaganito dahil sa pagkakaibigan nyo ni Avery. Eh kung gano'n naman pala, ano yung dahilan? Sabihin mo na sa akin para at least malaman ko naman kung saan ka nang gagaling. Hindi ako manghuhula, Benson. Kaya utang na loob naman, magsalita ka. Kasi alam ko na yung totoo, Melissa. Ha? Anong totoo? Alam ko na yung alis sa cafeteria, nanay mo yun. Paano mo nalaman yan? Isang beses nakita ko siyang umiiyak. Nilapitan ko siya para kumustahin. Sabi ko baka mapagaan ko yung loob niya. Bigla na lang niyang inamin sa akin. Napapaluha daw siya tuwing naiisip niya na kahit minsan hindi man lang siya kinumusta ng anak niya dito sa campus. Tapos nung tinanong ko kung anong pangalan ng anak niya, alam mo kung ano sabi niya? Melissa. Melissa daw ang pangalan ng anak niya. Inaamin ko na hindi mayaman yung pamilya ko. Ngayon na alam mo na yung totoo. Wala nang point para itago ko pa sa iyo yung katotohanan. Nagpapanggap lang ako na mayaman para mag-fit in ako sa mga kaklase natin. Pero sana wag mo naman akong husgahan dahil lang sa estado ng buhay namin. Yan ang wag na wag mong gagawin, Melissa. Anong ibig mong sabihin? Wag mo akong babaliktarin. Wag na wag mong babaliktarin ang kwento. Hindi kita hinuhusgahan at lalong hindi ako nandidiri dahil mahirap kayo. Huwag kang magsinungaling, Melissa.
Hinuhusgahan at pinandidirian kita kasi hindi ko lubos akalain na magagawa mo yon sa sarili mong nanay. Narinig ko na dati kung paano mo siya pagsalitaan. Ano nga ulit yung sabi mo? Na ipapakain mo sa kanya yung lamok? Benson, I'm sorry. Hindi naman kasi ako ganong klase ng tao eh. Talagang nakaramdam lang ako ng peer pressure kasi pakiramdam ko hindi ako belong dito eh. Kaya ako lang nagawa yun dahil gusto ko maramdaman na hindi ako salat sa buhay. Pero hindi sapat na dahilan yun para bastusin at pagsalitaan mo yung mama mo. Ako mahal na mahal ko mom ko. At hindi ko magagawa sa kanya yung ginagawa mo sa mama mo. Madali lang para sa'yo na sabihin yan kasi mayaman kayo. Lumaki ka sa marangyang pamilya kaya kahit kailan, hindi mo maiintindihan kung saan ako nanggagaling. Hindi sapat na dahilan yung kahirapan, Melissa. Para walang hiyain mo yung mama mo ng ganun. At maniwala ka man o hindi ko magagawang bastusin ng mom ko kahit malugmok kami sa hirap. I'm sorry. Please, patawarin mo na ako. Alam mo mismo sa sarili mo na wala akong kasalanan. Nakasalanan ni Avery kung bakit ako nagkakaganito. Nagmamakawa ako sa'yo. Sana naman bigyan mo pa ng second chance ang relasyon natin. Siguro nga naging bad influence si Avery sa'yo. Pero hindi ka na bata, Melissa. Alam mo na ang tama't mali. At sa mga nalaman ko at mga pinakita mo sa akin, mas lalo mo lang pinatunayan na dapat na kitang layuan. Benson! Benson, sandali lang! Sobrang nagulantang at nadurog ang puso ko ng araw na yon. Hindi ko mapigilan ang luha ko at pakiramdam ko ay parang binagsakan ako ng bagyo at kidlat sa iisang iglap. Hindi ko inakalang malalaman ni Benson ang buong katotohanan tungkol sa tunay na kalagayan ko. At siguro ay kung naging totoo lamang ako sa simula, kung hindi ako nagpanggap at hindi ako nagpadala sa pressure na makisabay sa mga mayayaman naming kaklase, baka iba ang naging ending ng kwento namin. Pero wala na akong magagawa at nangyari na ang lahat. At ang tanging magagawa ko na lamang ngayon ay tanggapin na hanggang doon na lamang talaga ang relasyon namin ni Benson. Ngayon ay single na ako at patuloy pa rin nag-aaral. Sa dami ng mga nangyari ay natutunan ko na hindi mo kailangang magbago para lamang matanggap ka ng ibang tao. Hindi mo kailangang magkunwari para lamang maramdaman mong belong ka. Kasi ang mga totoong tao ay tatanggapin ka maging sino ka man. Habang sinusulat ko po ito ay mas lalo kong nararamdaman ang konsensya at guilt sa mga kung paano ko trinato ang mama ko noon. Kaya unti-unti tinanggap ko na rin ang tunay kong pinagmulan. Natutunan kong mahalin ang sitwasyon ko sa buhay at hindi ito ikahiya. At higit sa lahat ay natutunan kong pahalagahan ng mama ko dahil kahit na hindi kami mayaman ay siya ang dahilan kung bakit nakatungtong ako sa isang private school. At dahil sa kanya kahit papaano ay naaabot ko ang mga pangarap ko na noon ay pinapangarap ko lamang. Para kay mama, mahal na mahal kita at humihingi ako ng tawad sa lahat ng panahong ikinahiya ko po kayo. Ngayon ko lang talaga na-realize kung gaano ka kabuting ina at kung gaano ako kapalad na kayo ang naging mama ko. At para naman kay Benson, aaminin ko na mahal pa rin kita. At kung sakaling naririnig mo man ito, sana'y mabigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ngayon ay masasabi ko nang mas kilala ko na ang sarili ko at handa na akong maging totoo sa sarili ko at sa mga taong nasa paligid ko. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at sa Barangay LS sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ko ang kwento ko. Sana po ay may napulot kayong aral sa mga pinagdaanan ko, and God bless. Para kay Benson, sana dumating ang pagkakataon na muli tayong magkita. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Melissa. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.